Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magbayad or mag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app. Napakarami nga nagko-comment sa comment section na hindi daw nila ma-open ang kanilang OWA app kahit yung bagong app na ang na-download nila. Pero sa akin guys ay na-open ko naman at eto nga ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew dito. So itry nyo lang guys i-open ulit ang inyong OWA app kapag hindi nyo pa rin na-open sa ngayon. Dahil marami ring nagrereklamo tungkol dito na parehong sitwasyon. Meaning, nasa app ang problema, hindi sa account nyo. Pero sa ngayon ay ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-renew ng OWA membership gamit ang OWA app. So, para makapag-renew na kayo ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay kailangan nyo mag-login. At after nyo makapag-login, ay i-click nyo yung personal information sa baba. Then, i-click nyo yung upload your passport at latest contract. Ang sabi nga dito guys na latest contract daw ang kailangan i-upload. Pero tinry ko naman i-upload yung latest contract ko pero ayaw namang tanggapin. Ang tinanggap is yung OEC exemption ko na in-acquire ko sa aking PopsBam account. So, after yung maklik yung upload passport and latest contract, ay lalabas ito. Uunahin nyo muna guys i-upload ang inyong passport photo. Pwede kayo dyan sa open camera kung hawak nyo mismo ang passport nyo. Pero kung hindi nyo naman hawak ang passport nyo at yung photo lang sa camera nyo ang i-upload nyo, click choose file. And after nyo malagay ang passport nyo, click upload passport. At lalabas ito, upload successful. At dito na nga guys sa upload your most recent OEC or proof of employment. Sinubukan ko ang i-upload ang aking kontrata pero ayaw namang tanggapin. Pero nung in-upload ko yung screenshot ng aking OEC exemption na in-acquire ko sa aking PopsBam account, pag-click ko dyan sa upload and send request, ay ayan na guys ang lumabas. Renewal request sent. At maghihintay kayo guys ng email notification kung approved na. At ang nakalagay dito, renewal request on review. At hinayaan ko nga guys ng isang araw at after 1 day, nung tinignan ko ang aking email address, ay may email nga ang OWA. At ang sabi ay approved na yung request ko at pwede na ako makapag-renew gamit ang OWA mobile application. Then naglagin na ulit ako sa aking OWA app. At para makapag-renew na tayo ng ating OWA membership, ay i-click nyo yung personal information sa baba. At dito naman guys, ay i-click nyo yung renew membership here. At lalabas ito. Click accept. At may nakanote dito guys na after nyo makapag-renew ng inyong OWA membership gamit ang OWA app, ay magre-reflect lang ito after ng 3 working days. So maghihintay kayo guys ng 3 working days after nyo makapag-renew online. After nyo maklik ang accept, ay eto ang lalabas. I-scroll nyo lang at i-click nyo yung contract duration. At 24 months lang naman ang pagpipilian dyan dahil ang OWA membership natin mga OFW ay valid for 2 years. At i-click nyo yung job site at ilalagay nyo ang bansa kung saan kayo nagtatrabaho. And after that, click submit. At lalabas ito, transaction details. I-click nyo yung payment option. At pili nyo guys ang GCash payment. And after that, i-scroll nyo, i-click nyo ang small box and click submit. So, ang babayaran natin sa ating OWA membership renewal ay 1,429.75 pesos. Naging 1,459.75 pesos lang dahil sa transaction fee. At after nyo maklik ang submit, ay lalabas ito. I-click nyo yung payment method. I-click nyo yung GCash and click proceed. Then lalabas ito, click OK. At ang sabi dito, please wait. We processing your request. And after that, ilalagay nyo na ngayon or maglalagin na kayo sa inyong GCash account. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong GCash number. And after that, click next. Ang kagandahan dito guys is yung phone na gamit ko kahit hindi doon nakalagin ang GCash account ko ay nakapag-renew pa rin ako ng OWA membership. Meaning guys ay pwede gamitin ang GCash account ng ibang tao or ng kamag-anak nyo kung wala kayong GCash. So after nyo maklik yung next ay nag-send daw sila sa inyo ng code.
And after na matanggap nyo ang code at malagay nyo, click Next. At lalabas ito. I-click nyo yung Pay. At hintay nyo lang guys yung 9 seconds na redirecting to merchant. And after 9 seconds ay eto na ang lalabas. Your transaction is successful. At may marireceive din kayong email at ganon din ang sabi. Your transaction is successful. At nakapagbayad ka na nga at nakapag-renew ka na ng iyong OWA membership online. And take note guys na 3 working days bago magre-reflect or mag-a-appear yung renewal or para maging active muli ang iyong OWA membership sa iyong OWA app. May tanong dito, kung totoo daw ba na madideport ang mga OFW na hindi aktibong miyembro ng OWA? Ang sagot guys ay walang ganong anunsyo or ipinapatupad ang OWA na madideport ang mga OFW na hindi aktibong miyembro nito. At nabanggit din niya dito na napanood niya sa kabilang istasyon. So, binisita ko ang video na yun, pero wala naman akong nakita or narinig na ganon. Ganito guys, kapag may nakikita kayong upload sa social media, ay wag lang kayo magbase sa thumbnail o kaya naman sa title. Kailangan nyo itong panoorin o kaya naman basahin kung isa itong article. Again guys, inulit natin na walang pinapatupad ang OWA na madideport ang mga OFW na hindi aktibong miyembro. Dahil kapag nagkataon ay napakaraming mga OFW ang mapapauwi sa Pilipinas. Dahil napakaraming mga OFW ang hindi nagre-renew ng kanilang OWA membership. Hindi din hinahanap sa immigration ang OWA membership. Meaning guys, kahit hindi kayo napag-renew, ay makakalampas kayo sa immigration. Pero kahit ganon ay lagi kong sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA at nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil proteksyon ito ng pamilya ng isang OFW at ng mismong OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong naman na hindi daw nila ma-access or ma-open ang kanilang OWA app. At meron daw bagong OWA app. Ang sagot guys ay yes, matagal nang merong bagong OWA app. Hindi nyo na ma-access yung luma at kailangan nyo na mag-download ng bago kung hindi pa kayo nakakapag-download. I-search nyo lang ang OWA mobile app at eto ang lalabas. I-download nyo yung OWA MISD. At after nyo makapag-download guys, kung wala pa kayong account, ay i-click nyo yung verify. Tapos ilalagay nyo ang mga impormasyon na hinihingi. Tapos click verify. Pero kung not found naman ang record na lumalabas, ay kailangan nyo mag-email sa mobile app at owa.gov.ph para ma-verify mismo ng OWA ang account nyo. Ako guys, dahil meron na akong account, ay nag-login na lang ako sa aking OWA app. At okay naman ang record ko at active ang status ko. Pero sa mga nakalimutan ng password sa kanilang OWA app, o doon sa lumang OWA app ay i-click nyo lang yung forgot password para ma-recover nyo ang inyong account. Kaya guys, mahalaga na dapat i-save nyo ang inyong password at ang inyong username. Ngunit kung nakapag-login naman kayo pero inactive ang OWA membership nyo, pero nag-renew na kayo ng inyong OWA membership nung bumalik kayo sa ibang bansa, ang gagawin nyo lang guys ay i-click nyo yung Program and Services sa baba. Tapos lalabas ito. I-click nyo yung Emergency Assistance. Then, isusulat or ilalagay nyo dito sa box ang concern nyo. At dyan naman sa baba, ilagay nyo ang picture at i-upload nyo ang proof of payment nyo kagaya ng OWA receipt. At magre-reply sila sa email nyo after ng 1 o 2 araw. So, ganun lang ang gagawin nyo kung inactive ang OWA status nyo ngunit nakapagbayad na kayo ng inyong OWA membership. At soon, gagawan ko ng video kung paano mag-renew ng OWA membership sa OWA app dahil kailangan ko na mag-renew dahil mai-expire na ang OWA membership ko ngayong buwan. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi ka updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.